ito sa sarili at umiiling-iling na naglakad. Kasabay ko na tila hindi pa nagre-reflect sa utak ang ginawang palabas sa harap ng maraming tao. Nilingon ko ang tauhan ko. Hudyat na alam na nila ang gagawin. Kailangan nilang linisin ang kahit na anong trace ng halika namin kanina dahil hindi ko gugustuhin na mapahamak ang babaeng ito sa kamay ng mga kalaban ko, oras na magkaroon sila ng ideya na may hinayaan akong babaeng makalapit sa akin. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para gawin ito na tila ba handa kong gawin ang lahat para maprotektahan lamang siya, gayong hindi naman kami magkakilala. Napapitlag ito ng isandal ko sa labas ng sasakyan ko at tila doon lamang nagkaroon ng ideya sa kung nasaan kami at ano nangyari. Napangisi ako nang makita ko kung paano ito nataranta nang makorner ko siya. Dahil pakiramdam ko, I'm not satisfied yet. Gusto ko ulit siyang halikan para naman makabawi ako sa panggagamit niya dahil sigurado akong ipinamukha niya sa lalaki kanina at kasama nito na may iba na siyang lalaki sa buhay niya ngayon. That's good. Meaning single siya. Naguhumiyaw na sigaw ng isipan ko. Matiim na tinitigan ko ito pero tulad kanina ay nagawa niyang titigan ako pabalik na tila ba nanonood sa pagkatao ko ang bawat sulok ng maamong mukha nito. It's too late. I will corrupt her innocence dahil hindi ako papayag na basta ko na lamang siya papayagan na makalayo nang hindi ako satisfied sa premyo na gusto ko. Hindi ito nakapalag nang sibasibin ko siya ng halik habang sapo ng ulo ko ang buhok at batok nito. Tapos, mahigpit na hawak ko ang balikat niya pero hindi siya makagalaw dahil nakadaga ng buong katawan ko sa kanya habang nakasandal siya sa sasakyan ko. Shit, lihim na napamura ko ng tumunog ang alarm ng sasakyan malapit sa amin kaya natauhan ang babaeng kahalikan ko. Hanggang sa bahagyang napalayo ako dito at sinamantala niya, saka mabilis na kumaripas ng takbo palayo sa akin na hinarangan sana ng mga tauhan ko. Isang sign ay binigay ko na naintindihan naman ng mga ito at tinayaang makatakbo, palayo ang babaeng nakahalikan ko. Follow her. Alamin mo ang lahat ng detalye tungkol sa kanya. Utos ko kay Ruel bago mabilis na pumasok sa sasakyan ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko habang habol hininga na kinakalma ang sarili. Lalo na ang galit na bahagi ng katawan ko sa gitna ng mga hita ko. Shit, I never felt so torn on like this before. Inis na bulong ko, sabay mahigpit na kapit sa manibela ng sasakyan ko. That woman managed to woke up something inside of me at mukhang kailangan ko ulit siyang makita para masiguro ko kung tama nga ang hinala ko. Last, yun marahil ang nararamdaman ko for the first time kasi nakuha ng babaeng iyon ang atensyon ko lalo na ng alaga ko na mukhang konti na lang ay sasabog na rin ito. This is not good. Sino ka ba talaga, Kaylin? At ganito na lamang ang epekto mo sa akin? Tanong ko sa sarili ko. Kagat labi na nagmamaneho ako pero isang maitim na plano ang nabuo sa utak ko. Soon, magkikita kami ni Kaylin at kapag nangyari iyon, sigurado na babawiin ko siya. Tama, ganoon nga gagawin ko. Mas maigi na parusahan ko siya para hindi na niya gawin sa iba dahil baka ako mismo ang humila sa kanya palayo sa kung sino namang hahalikan niya. 2 linggo na ang lumipas at ganoong katagal ko na rin pinasusundan ng babaeng nakatagpo ko sa Makati Mall. Ang babaeng pangahas na basta na lamang ako hinalikan ng walang pakundangan sa public place na iyon ng walang abog. Tapos tinakbuhan na akala mo'y walang ginawa sa akin. Shit, bakit ba ako parang babaeng nabuntis na nag-iisip kung paano niya papanagutan? Irritable na tanong ko sa sarili. Kasalukuyan kasing nandito ako sa opisina ko sa Makati at nakatitig sa screen ng laptop ko. At syempre pa'y nakatutok na naman ang paningin ko sa babaeng nakangiti na akala mo ay walang problema sa mundo. Nakalkal ko na yata ang buong pagkatao nito pati na rin ang buhay ng babaeng nagngangalang Kaylin. Dahil pinaimbestigahan ko siya ng todo at araw-araw na pinasusundan sa 2 tauhan ko, nakabantay sa bawat kilos nito. Inisip ko kasi na baka pakawala din ito ng kalaban kaya siniguro ko na malinis sa mga record nito. Maraming mga may gustong mapabagsak ako at wala akong tiwala sa mga babaeng kusan lumalapit sa akin. Kaya pinaiimbestigahan ko ito at inaalam pati kaliit-liitang detalye sa buhay nito. Madilim ang mukha na pinagmamasdan ko ang short clip video sa harap ko kung paano nakipag-usap si Kaylin sa lalaking nasa harap nito sa counter na akala may masayang pinag-uusapan. Nakangiti ito at tila ba ang saya niya habang kaharap ang lalaking mukhang sanggano. Tama, ganoon ko nga tingnan ang lalaking kulang na lang ay lagyan ko ng bala ng baril ko ang bibig dahil hindi na nawala ang nakakabwisit ng ngiti nitong mukhang aso naman.
Sa araw-araw na pagsunod ng tauhan ko kay Kaylin ay nasiguro ko na hindi siya tauhan at pain ang kalaban ko. Mabuti na lamang dahil nakakapanghinayang na mamatay siya sa mga kamay ko. She looks so innocent and simple. Madaling gamitin ng mga taong may balak ng masama sa akin. Pero hindi naman siguro nila gagawin ang ginawa nila sa father ko nang itanim nila sa Sydney sa teritoryo ko para patayin ang ama ko. Matagal nang gustong i-eliminate ang mga kalaban namin ng heads ng mafia na hawak ko para sila na ang maghari-harian sa teritoryo ko at makuha pati ang posisyon na namana ko. Bilang pinakamatandang organization kasi sa bansa, ay hawak namin ang pinakamalaking parte ng operation ng mafia. Hindi lamang dito sa buong Luzon kundi sa buong Pilipinas. Maraming naiinggit, gustong umangat at pilit na ginagawa ang lahat para mapabagsak ako kaya hindi ko sila bibigyan ng kahit na konting pagkakataon para magawa nila ang gusto nilang mangyari sa akin. Malupit ang mundong ginagalawan ko. Marahas ang bawat taong sangkot at kasapi dito kaya hindi ko alam kung paano nagawa ni Colin ang mamuhay ng normal kasama ang asawa at mga anak nito. Alam ko na tulad niya ay ginagawa rin ng kaibigan ko ang lahat para protektahan ng pamilya niya. Pero sa tulad kong walang matinong mga magulang na nakalakhan, ay hindi na ako umaasa na magkakaroon din ako ng masayang pamilya na tulad ni Colin. Magkaiba kami sa pagtanggap ng sitwasyon dahil buong pamilya niya at may mga magulang siyang ginawa ang lahat para sa kanila ni Kala. Actually kami talaga ni Kala ang unang nagkakilala noon. Mahigpit ang negosasyon para sa posisyon ng mga susunod na pinuno ng mafia at pareho kami ni Colin na running for the mafia head's position. He gave in dahil ibinigay niya sa akin iyon. Mas pinili niyang hawakan na lang ang mafia na binuo ng ama niya kaysa maging pinuno ng council na gaya ko. I admire him for that. Mas naging payapa ang buhay niya habang ako'y mas lalong nalubog sa karahasan dahil mas mga halang ang kaluluwa ng mga taong hawak ko at nakasagupa ko. Hindi madaling mamuno sa isang organization lalo na at mga sabik at gahaman din sa kapangyarihan ang mga miyembro na alam kong isang maling galaw ko lang ay tila mga gutom na sawa na susunggaban at pag-aagawan ako. Napabuntong hininga ko habang nabaling ang paningin ko sa natapos na video ng babaeng pinapanood ko. Ang layo ng uri ng pamumuhay niya sa akin. Simple pero punong-puno ng buhay. Parang bigla tuloy ako nagkaroon ng interest na lumabas sa comfort zone ko at explore ang mundo ng babaeng nakikita ko. Natigilan ako sa naisip ko. Kailan pa ako nagkaroon ng interest sa isang babae? Shit, hindi maganda ito. Asik ko sa sarili, saka bigla isinara ang laptop ko. Kanina pa kasi ako walang magawang matino kundi panoorin ito at tingnan sa screen ng laptop ko. Busy akong tao at kahit minsan na hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na tumitig sa kahit na sino maliban sa babaeng tila may kung anong kabandag at nahihirapan akong alisin siya sa sistema ko. Agad na nagsalin ako ng alak sa baso ko at agad na nilagok. Kailangan ko ito para kumalma ang sistema ko dahil ilang araw na akong pinahihirapan ng babaeng iyon. Noong una, buo ang loob ko na balikan nito pero nagbago iyon dahil pakiramdam ko ay hindi maganda ang magkita pa kaming muli. Ano bang nangyayari sa'yo, Nicolo? Kailan ka pa naapektuhan ng isang babae? Nasa ganito akong tagpo nang biglang pumasok si Rogie dalang isang folder. Tapos ng transaction, malinis at maayos ang lahat. Nico, sabi nito sabay abot sa akin ang kanyang dala. Agad na tiningnan ko ito at satisfied ako sa resulta ng trabaho nito. Hindi talaga ako nagkamali kay Rogie. Magaling siya at mapagkakatiwalaan. How about the money? Kunot ang noon na tanong ko. Dinala ko na sa hideout. Ipapasok na lang sa vault. Sagot dito. Tumango ako. It's another good day para sa akin dahil tagumpay ang pangalawang shipment ko papuntang China. Thanks to Colin. May connection kami na tanging kami lamang ang may access. Sige, pero paghiwalayin mo. Dalhin mo ang iba sa basement. Sabi ko. Alam ni Roger kung saan ang location ng perang kinita namin pero kahit sunugin at halugugin nila ang bawat sulok na lugar na iyon, ay tanging ako lamang ang may access. Hindi nila kayang buksan kahit pasabugin pa ang built-in vault na nilagyan ko personally ng high-tech security measures para sa mga taong income ko sa mafia na pinamumunuan. Once na ipinadala ko na ang mga perang dala sa destination ay wala nang nakakaalam kung nasaan na ito. Kahit si Rogie, walang kakayahan na buksan ang kahit na aling security measures na ginawa ko para protektahan ang limpak-limpak na pera na kinikita ko sa mafia. May mga negosyo akong legal at tanging yun lamang ang mga nasa bank account ko together with many of my investments. Kahit hanggang apo ko hindi magtrabaho, habang buhay ay mabubuhay sila ng masagana. Teka, bakit ba ako nag-iisip ng apo samantalang wala man lamang ako miski punla?
Napailing naman ako at napasulyap ako sa maamong mukha ng babaeng nakabalandra ang muka sa screen ng laptop ko. Para kung tanga na binuksan ko ito kanina at siya na naman ang bumungad sa paningin ko. May iba sa'yo, Nico. Kunot noon na puna at komento sa akin ni Rogie habang nakatitig sa mukha ko. Kilala niya ako mula pagkabata at alam niya ang bawat kilos ko dahil sanggang dikit kami nito. May nangyari ba sa mami mo? Tanong nito. Alam kasi niya na tanging sa ina ko lamang ako nag-iisip ng ganito. She's fine. Kabit balikat na sagot ko. Ayoko kasing pag-usapan ng tungkol sa babaeng ilang araw nang ginugulo ang sistema ko. Para siyang virus na nagkalat sa buong sulok ng isipan ko, kaya kahit pinapatay ko ng paulit-ulit, ay lumilitaw na parang sinasadya't inaasar lang ako. Sabi ko, aalis na muna ako. Titingnan at bibistahin ko ang planta. Seryoso na sabi ni Rogie. Tumango lang ako dahil wala akong ganang makipag-usap ngayon. Alam na niya ang mood swing at maging ang temper ko kaya kapag ganitong tahimik ako ay kusa na siyang dumidistansya sa akin. Ito ang isang bagay na nagustuhan ko sa kaibigan ko. Alam niya kung paano ibalansa ang bagay-bagay sa amin kahit hindi ko nasabihin. Tumayo ako at ilang ulit na nagpabalik-balik sa bintana ng opisina ko. Marami akong meetings ngayon pero pinakancel ko bagay na bago sa secretary ko dahil alam niya na kulang na lang ipatayin ko ang sarili ko sa trabaho. Pinindot ko ang intercom ko na agad namang sinagot ng secretary ko. I need flowers from Sweetstown Flower Shop. I'll send the details in your email. Sabi ko saka mabilis na pinindot ang end button. Napangiti ako sa naisip ko. Sigurado ako na hindi magtatagal ay kusang papasok dito sa loob ng opisina ko ang babaeng ilang araw nang ginugulong isipan ko. Sigurado na magugulat siya oras na magkita ulit kami pero sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito'y handa ako. Matapos igala ang paningin sa paligid ay tinawagan ko ulit ang secretary ko. Good afternoon, Mr. Chairman. Sagot nito. Magpadala ka ng cleaners na maglilinis ng opisina ko. Kailangan yung maliksa at marunong maglinis ng maayos. Ayoko ng amoy ng silid ko. Change it with some sweet air freshener. Utos ko dito. Sakala ko natauhan sa pinagsasasabi ko nang maibaba ko na ang tawag. Drum yun, Nico. Kailan ka pa nagkaroon ng pakaalam sa amoy ng hangin sa opisina mo? Sa lubong ang kilay na tanong ko, para kung wala sa sarili at muling tumayo. Hindi maganda ito. Lalong hindi healthy ang presensya ng babaeng iyon sa akin. I need to do something about it dahil kapag nagtagal pa ito'y baka tuluyan ng hindi ko makontrol ang sarili ko at makagawa ko ng bagay na sa huli pagsisisihan ko. 2 linggo na ang matuloy na lumipas. Naging normal sa akin ang lahat. Laking pasasalamat ko na maayos ang takbo ng flower shop dahil kahit paano ay nakakausad kami sa pang-araw-araw na sales. Pasalamat na lang talaga kami at marami kaming regular customers na kahit affected ng COVID ay nagagawa pa rin nilang nag-request ng kanilang mga orders online. Laking tulong talaga ang technology sa pagkakataon na ito, lalo na sa mga tulad namin na ganito ang trabaho at negosyo. Siguro kung walang flower shop at nasa spa pa kami ni May, pumapasok ay baka isa kami sa nawalan ng trabaho sa mga oras na ito. Minsan may maganda rin talaga palang naidudulot ang kamalasan sa buhay ko. Kung nagkataon na natanggal ako sa trabaho, ay saan ako kukuha ng pera para bayaran ng apartment dahil pareho kaming umaasa ni May sa sahod namin sa spa na pinapasukan namin noon. Malaking tipid din na dito kami napunta dahil bukod sa hindi na kami nagbabayad ng bahay, ay libre na rin ang tubig at kuryente. Kaya kung may binabayaran man kami ay pagkain at personal experiences lang namin ni May. Uy, Sisi, kanina ka pa tulala dyan? Naiisip mo na naman ba si malolokong Joel? Tanong ni May sa tabi ko. Off day ko ngayon at sarado ang shop dahil wala kaming delivery ng mga bulaklak. Naharang daw kasi sa mga orders namin galing Baguio at Lucena dahil sa malawakang COVID test at checking sa mga lumalabas at pumapasok sa Maynila. Hindi naman. Naisip ko lang na paano kung sakali na receptionist pa rin ako sa spa. Sigurado na wala na akong trabaho ngayon dahil sarado na sila. Napabuntong hininga na sagot ko. Kaya nga, Sisi, minsan talaga, advance agad at hindi tayo pinababayaan. Akalain mo, nabiglaan din na nabuntis ang trabaho ni Angel at kailangan nila ng staff dito, kaya napasok ka agad tapos pati ako. Nakangiti na sabi ng kaibigan ko. Tulad ko rin kasi ay thankful siya na nakapasok kaming pareho dito. Sa sitwasyon naming dalawa ay talagang hindi namin alam kung saang sulok kami parehong titira kung wala kami mga trabaho sa mga oras na ito. Hindi rin kasi madali ang mag-apply ngayon sa iba lalo na't madami ang na-lay off. Maraming negosyo ang bumagsak at tuluyang nagsara gaya ng spa na pinasukan namin ni May.
dahil walang kliyente, dahil na rin sa kumakalat na virus sa lugar. God is good talaga, Sisi. Kaya kahit ganoon na nangyari sa inyo ni Joel, ay laking pasasalamat ko pa rin na nangyari iyon. Kung hindi mo kasi siya nahuli, baka naikasal ka na sa maluloko na iyon. Hindi natin alam kung ano naging buhay mo sa kanya dahil may itinatago naman siyang masama ugali. Nakasimangot na sabi ng kaibigan ko. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang tumawag si Miss Shermaine sa landline na sinagot ng kaibigan ko. Tulog kasi si Angel at kami ang magkatabi na nag-uusap ni May. Sisi, may bigla ang order daw. Kailangan natin mag-arrange ng order ng client. Sabi ni May. Ayos lang sa amin ang ganito dahil mabait naman sa amin si Miss Shermaine. May pagkakataon na nagpapahinga naman kami kapag walang mga orders kahit oras ng trabaho namin. Kumbaga ay give and take lang kaya kahit off day namin ay magaan sa loob na bumaba kami at sinimulan ng orders na nakita namin sa email. Wala ngayon sa Miss Shermaine dahil off day nga namin. Nakakapanghinayang din naman kasi kung hindi namin kukunin ang mga biglang orders at request na gaya nito dahil malaking tulong ito sa amin. Kung sa bagay pwede naman akong kumuha ng half day na off day sa susunod na araw kaya ayos lang na ako na mag-deliver gaya ng nakagawian ko. Ayaw na ayaw kasi ni May ang lumabas kung hindi rin kailangan. Hindi siya komportable na mag-deliver kaya laging ako talaga ang nakatoka. Si Angel naman ay bata at mahiyain gaya ko noon kaya sa huli sa akin na napunta ang task na ito dahil wala din kaming aasahan sa tamad na si Agnes. Ewan ko ba naman kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito tinatanggal ni Miss Shermaine. Gayong sahod lang ang habol nito. Lagi itong aligagang umuwi. Walang pakialam kung maayos ba nagawa ang trabaho kaya malimit ay palpak ang mga account na hinahawakan nito. Oras na siya ang kumuha ng mga orders online. Mas magulo pa kasi sa balita ng tungkol sa politika ang isip ng babaeng iyon na hindi ko malaman kung ano. Dahil tahimik ito lagi at kahit na minsan na hindi nagkwento sa amin, bagay na hinayaan namin pareho ni May. Tapos ka na? Tanong ko kay May. Maliksi kasing kumilos ang kaibigan ko at lagi nauuna sa akin dahil may kabagalan talaga din ako. Yup, sagot nito saka mabilis na ipinakita ang natapos na niyang bouquet. Napangiti ako. Ang ganda kasi nagawa niya. Daig pa niya professional kung mag-set up ng design. Nakakatuwa siya. Parang ang tagal na niyang ginagawa ito. Ang ganda kasi ng mixing ng kulay ng gawa niya. Tiningnan ko ang akin. Simple at elegant ang set na ginawa ko. Naghula lang kami ni May dahil ayon sa profile ng kliyente ay bago lamang siya at first time na nag-order sa amin. Kaya siguro hindi siya tinanggihan at kinuha ni Miss Shermaine ng orders nito dahil potential na regular customer nga naman siya in future. Ako na magtatapos ng mga ito. Magbihis ka na at mag-ayos. Malay mo makatagpo ka ulit ng papalicious na gwapo. Sabi nito sabay pikit pa ng mata. Natawa ako pero hindi ko maiwasan ang hindi kumabog ng malakas ang puso ko. Siya ang kahuli-hulihang tao na gusto ko makatagpo ng landas at makita. Nakakatakot ang matigas na aura na lalaking iyon na sigurado kong mayaman ayon na rin sa pananamit nito at sa mga naglalakihang mga katawan ng mga nakaitim na suit na bodyguards. Ngayon sigurado na akong hindi basta-basta ang lalaking hinalikan ko na lang basta noong nakaraang linggo matapos na mag-cruise ang landas namin ni Joel. Pasalamat ko na lang talaga na hindi niya ako pinahiya sa harap ng maraming tao sa mall, lalo na kay Joel na nakatingin sa amin ng mga oras na iyon. Pero natatakot ako muli siyang makaharap. Hindi ako handa at lalong wala akong mukhang ihaharap sa kanya, kaya mas maigi na habang buhay na hindi ko na siya makita pa. Isang malakas at malalim na hugot ng hininga ang pinakawalan ko nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin. Ipinusod ko lang paitaas ang buhok ko at nagpahid ng pulbos, saka ginamit ang strawberry lip gloss na paborito ko. Napangiti ako nang makitang maayos na nakaset sa box ang 4 na bouquet na i-deliver ko. Panay kami huntahan ni May hanggang sa dumating ang Uber car na pinabook ko. Ewan ko ba kung bakit ganito na lamang kalakas ang kabog ng dibdib ko habang nasa loob ako ng sasakyan. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa driver na seryoso na nagmamaneho, pero nakailang sulyap na sa akin sa salamin. Kinakabahan lang siguro ako sa presensya niya. Normally kasi madaldal ang mga Uber driver na nasakyan ko noong mga panahong hindi ako naihahatid ni Kuya Andy gaya ngayon. Ang weird lang kasi ng mga taong nakatagpo ko ngayon. Para silang kakaibang tao at may sariling mundo. Isang matayog na building dito sa Makati ulit ako humantong. Itsura pa lang nito ay simbolo na ng yaman at katatagan sa financial na pamumuhay na kung sino man ang may-ari nito.
Nagpakilala ako sa receptionist na humarap sa akin at sinabi ang pakay ko. Agad na pinapasok ako nito sa visitor's lift na siyang naghatid mismo sa floor na pinindot ng babaeng nag-assist sa akin. Laking pasasalamat ko at very helpful ang mga tao dito. Hindi kagaya sa ibang building na napasok ko. Magalang na kinausap ko ang isang magandang babae na bumungad sa akin at sinabing ihatid ko ito sa CEO office na siyang may personal na order ng mga bulaklak na dala ko. Dahil ko pa ang tila, papasok sa silid na puno ng mga leon sa lakas ng kaba ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko gayong sanay naman ako mag-deliver ng mga orders ng iba't ibang taong nakakasalamuha ko. Kumatok ako pero walang sumagot. Nagulat na lang ako nang bumukas ang pintuan kaya itinulak ko agad na pumasok ako dala ang mga bulaklak na hawak ko. Hello po, flowers delivery from Sweet Stem Flower Shop. Magalang na bungad ko sa nakatalikod na lalaki sa akin habang nakaharap ito sa malaking glass wall kung saan malinaw na natatanaw ang kabuuan ng lungsod na ito. Wala akong narinig na sagot mula dito, kaya hindi ko malaman kung ibababa ko ba mga dala ko o tatayo at hihintayin ito. Sir, tawag ko ulit nang hindi ako nakatiis. Nalalak ang mga mata ko at nabitawan ng mga bulaklak na hawak ko na agad ko rin pinulot patapos na maalala kung gaano kamahal ang mga ito. Hindi ko inaasahan na mukhang bubungad sa mga mata ko dahil sa lahat ng tao ay siya ang pinapanalangin kong hindi ko na muling makatagpo. Pero mukhang malas ako ngayon dahil hindi narinig ni Papa God ang panalangin ko sa dami ng mga taong humihingi sa kanya ngayon. Mga order niyo po, sabi ko sabay lunok. Nanonood na naman kasi sa buong pagkatao ko ang matiim na mga mata nitong nakatitig sa akin na akala mo'y kakainin ako ng buo. Lapag mo doon. Turo nito sa center table sa gitna ng opisina nito kaharap ng sofa. Para akong daga na binabantayan ng pusa na magsimula akong humakbang-hakbang habang napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Pakaramdam ko kasi ay any moment ay kakainin ako nito ng buo oras na magkamali ako. Nanginginig ang kamay ko na inilapag ko ito dahil basta na lang na naupo ang lalaking formal na nakaharap sa akin na tila ba kasing mahal ng ginto ang simpleng mga ngiti nito. Kaya ipinagdadamot sa kahit na sino. Napasimango tuloy ako nang hindi sinasadya sa harapan niya. Ganito talaga ang mga mayayaman. Masyado silang intimidating na akala mo'y laging uutangan. Heto po ang resibo and also may additional charge po kayo para sa delivery fee. Mahinahon na sabi ko sa lalaking tanging mga mata lang ang gumagalaw dito habang sinusundan ang bawat kilos ko. Wala siyang sinabi nang iniabot ang papel na hawak ko at tinitigan lang ito. I'm going to pay this. Pero kailangan ko ring singilin ang utang mo sa akin. Walang kangiti-ngiting sabi nito. Napamanga ko at awang ang labi na tumingin dito. Huwag niya sabihin na ikakautas niya yun sa presyo ng mga bulaklak na dala ko. Dahil baka bigla ko itong madampot at may hampas ko sa kanya. Sa mahal na mga ito, kulang ang isang buwan na sweldo ko panigurado. Wala naman akong utang sa iyo ah. Patay mali siya na sabi ko. Kung halik lang naman ang usapan, bawing-bawi na siya dahil nakaganti na siya sa akin. Akala mo ba, nalibre ang talent fee ko sa pagpapanggap ko na boyfriend mo sa baliw na ex mo? Tanong nito. Napatanga ako. Ito na nga ba sinasabi ko? Mayaman naman siya pero hindi ko alam na mukha pala siyang pera. Napasimango tuloy ako sa narinig ko. Magkano ba ang charge mo sa 5 minutong pagpapanggap mo? Inis na tanong ko dahil sigurado na wala akong makukuhang sahod kapag nagkataon. Willing ka ba talagang bayaran? Tanong nito na matiim na nakatitig sa mga mata ko na tila pinag-aaralan kung totoo ang sinabi ko. Oo, para wala ka masabi. Ang yaman mo na pero mukha ka pa rin pera. Inis na sagot ko pero mukhang hindi tumalab dito. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng tapang at lakas na loob na magsalita ng ganito dahil ako ang klase ng tao na mahinahon lagi. Pero iba sa sitwasyon na ito. Siguro, epekto lang ito ng pinagdaanan ko kay Joel kaya naging matatag at matapang ako. Nagbabataas lang sa muka at labi ko mga mata na lalaking kaharap ko bago sinabi ang bagay na sa hinagap ko'y marinig ko mula dito. Fine, be my girlfriend para patas tayo. Sabi nito na naging dahilan para mawindang ako. Nalalaki ang mga mata na napatingin ako dito at sinalubong ang mga matang tila kay talim kong titigan ako. Hindi ako nakahuma nang tumayo ito at mabilis na nakalapit sa akin, saka ako bigla na lamang hinalikan ito na tila ba na-miss niya ako ng todo. Bilang girlfriend ko, responsibility mo na halikan ako. Pabulong na sabi nito pero huli na bago ko napagtanto. Ako? Girlfriend na niya?
Hindi pa ako nakakasagot at lalong hindi naman ako umuo dahil nabigla ako. Tama, binigla niya ako at naguguluhan ng todo kaya huli na para ma-realize ko ang mga nangyayari sa paligid ko. I'm doomed. This cunning man managed to trap me at wala akong magagawa ngayon kundi hintayin na magsawa siya sa labi ko at pakawalan ako para sumagap ng hangin na kunti na lang ang natitira sa baga ko. Humihingal na pinakawalan ng pangahas na lalaking kaharap ko ang labi ko at bahagyang lumayo sa akin. Nakailang kurap ako habang panay ang singhap dahil pakiramdam ko'y muntikan ng maubos ang hangin at oxygen sa baga ko. Uwi na ako. Bayad mo akin na. Wala sa sariling na ibulalas ko pero mukhang malamig pa sa yelo ang lalaking nakaupo na sa tabi ko at parang hari na sumandal sa sofa. Makakauwit makakalabas ka dito kung halikan mo ulit ako. Seryoso na sabi nito. Muntik nang pumutok ang ugat sa leeg ko sa inis dahil pakiramdam ko'y pinaglalaruan ako nito. Hoy, mister na ewan. Aba, bubing-buwi ka na. Isang beses ko lang ginawa yun tapos dalawa na sa'yo. Kaya huwag ka nang humirit pa dahil abuso na yan. Inis na piksi ko. Sobrang naman yatang maningil ang isang ito. Saglit ko lang siyang hinalikan noon sa mall kumpara naman sa mga halik na naranasan ko sa kanya. That's why you need to kiss me again. So, we're equally fair. Seryoso na sabi nito na akala mo'y nakikipag-deal sa kasosyo sa negosyo. So, kung hahalikan kita ulit, magbabayad ka na sa delivery na iyan? Naniniguro na tanong ko. Mukhang tuso kasi ang isang ito at sigurado na pinaglalaruan ako. Halata naman kasi na binabawian ako dahil sa panghalik na ginawa ko sa kanya sa mall noong 1 linggo. Yup, it's simple, right? Tanong nito. Tinitigan ko siya sa mga mata pero hindi ko matukoy kung anong totoong emosyon na meron siya. Ang hirap basahin ang reaksyon ng mukha niya lalo pat blanco ang nakikita ko sa mga mata nito. Kinuha ko ang resibo na inabot dito kanina tapos binilang ang pamasahe ko kanina sa Grab kaya itinotal ko na ang lahat. 15,305 pesos lahat yan. Akin ang bayad mo na makauwi na ako. Matatag na sabi ko sabay lahad ng palad ko. Kita ko kung paano nito tingnan ang palad ko pero hindi ito kumilos. Kondem, pasensya pa Kaylin. Bulong ko sa sarili ko. You heard me loud and clear. Kiss me first, then you can go. Sabi nito. Napalunok ako. Seryoso naman itong isang ito. Mukhang hindi marunong umiti at nakakatakot ang baritono niyang boses. Para bang kapag hindi ko ginawa, ang gusto niya ay makakatikim ako ng malupit na parusa. Ganoon ang dating ng aura nito. Ramdam ko na sanay siyang nasusunod at hindi ko na question ng kahit na sino ang bawat salita lumalabas sa bibig nito. Napasamangot ako. Ano ba itong napasukan ko? Wala bang ibang paraan? Bigla'y tanong ko. Kinakabahan akong bigla nang bumaling sa mukha ko ang matalim na mga mata nito. Bilang girlfriend ko, basanay ko na sundin ang bawat sinasabi ko. Sabi pa nito. Girlfriend? Hoy, hindi porkat hinalikan kita, girlfriend mo na ako. Nanlalaki ang mga mata na reklamo ko. Wala kang karapatan na magreklamo dahil sinabi ko na sa iyo ang dapat mong malaman. Salubong ang kilay na sabi nito. Pakiramdam ko'y lumaki ang ulo ko sa pinagsasasabi ng lalaking katabi ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko dahil iniisip ko na kulang siya siguro sa aruga. Kaya basta nila naghahanap ng kalinga. Teka, spoiled brat din siya dahil sanay na nakukuha ang gusto ng walang sino man ang dapat na tumutol. Nakasamangot na bumaling ako dito. Tigilan mo ako. Ayoko na makipaglaro at biruan sa'yo. Kung hindi ka magbabayad ng delivery ko, ibabalik ko nila mga ito sa shop. Ang yaman-yaman mo, yung kuripot mo. Inis na sagot ko. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng loob ko dahil kahit kinakabahan ako, ay basta na lang lumalabas ang kung ano-anong palaban na salita na dati na may hindi ko magawa. Epekto lang siguro ito ni Joel kaya ganito na ako ngayon. Naging matapang ako at hindi ko na hinahayaan na kontrolin ako at diktahan ng kahit na sino. Kahit pa ng lalaking nalukot ng todo muka nang tumayo ako. Saan ka pupunta? Tila nauubusan ng pasensya na tanong nito. Uuwi na. Bahala ka sa buhay mo dito. Nakasimangot na asik ko. Ewan ko ba, kahit na ngayon lang naman kami nagkausap ng ganito ay ang lakas na loob ko na sagot-sagutin ito sa kabila ng sitwasyon namin at matigas na ora nito. Fine, kung makakalabas ka dito. Kibit balikat na sagot lang nito at dinukot ang cellphone at may pinindot na kung ano. Walang pakialam na dinumpot ko mga dalang bulaklak dito. Mas mabuti nang iuwi ko ito kaysa naman hindi niya bayaran at i-charge sa sweldo ko. Nagsisisi tuloy ako na pumunta ako dito. Minsan din talaga hindi maganda ang maging masipag dahil heto ang inaabot ko. Ilang ulit na sinubukan kong hilahin ang pintuan na kanina naman ay kusang bumukas pero hindi ko mabuksan.
Umuusok ang bunbunan ko sa galit na binalikan ng lalaki ang prenteng nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone nito at may kinakalikot na kung ano. Pasensya na sir kung nahalikan kita, pero hindi naman yata tama na itrato mo ako ng ganito. Salubong ang kilay at lukot ang muka na sabi ko nang bumalik sa harapan nito. Tinitigan lang ako nito sa mukha saka umiling. I treated you well. Here. Kibit balikat na sagot lang nito sa kabinitawan ng cellphone at tumayo. Ewan ko ba pero bigla ay nagrambulan ang malakas na kabog ng dibdib ko nang dahan-dahan siya lumapit sa akin. Anong ginawa mo sa akin? Matigas na tanong nito na tila nanunumbat ang mga mata sa akin. Napatras ako dahil sa ginawa nitong paglapit sa akin. Wala akong ginawa. Kinakabahan ang sagot ko. Ayoko na mapalapit ng todo sa lalaking ito dahil hindi magandang epekto niya sa akin. Really? Amused na tanong nito. Sa nalubong ko matalim na mga matang hindi ko pa rin mabasa ang ibig ipahiwatig sa akin. Kung iba-iba lang siguro ay baka naglupasay na sa takot sa paanan ng lalaking ito dahil sa malamig pa sa yelo ng mga mata niya. Pero siguro malakas na talaga ang loob ko kaya nagawa ko siyang titigan ng ganito. Hindi ka na uuwi. Sabi lang nito na akala mo'y simpleng bagay lang ito. Ano? Malakas na sigaw ko habang nalalaki ang mga mata. Ngumisi lang ito at bagyang lumayo sa akin. Para siyang leon, nagagawin akong hapunan ngayon kung tingnan ako. I'm busy. Stay here and rest. Ihatid kita kapag natapos na ako sa trabaho ko. Sabi nito.